lang din po doon sa ICI report because Senator Amy Marcos is calling for the full release of the ICI final report. Sabi niya po, full transparency is the only way for the ICI and maybe this administration to redeem themselves in the dismal handling of the flood control mess. To sum it up, sabi niya po, nag-imbestiga, nasaan ang report na April Fools na nahudas pa. So will Malacanang support full disclosure po of the final report? Sino ba ang nanghudas? Sino ba ang nanloko? Sana po kung ang isang tao ay talagang laban sa korupsyon, sana consistent sa pagbatikos dito at pagpuna, hindi lamang sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., kundi nakaraang administrasyon. Babalik natin sa kanila yan, ang ghost projects as early as 2020 na walang nangyaring malawak ang pag-iimbestiga. Ang tanong natin, nag-ingay ba sila? Hindi ba ang Pangulong Marcos lamang? 2025 ang siyang nag-utos na imbestigahan ang kalat na ito na mukhang nama na pa noong nakarang administrasyon. At tandaan natin, sinasaad din po sa Executive Order na 94 na ang ICI ay dapat na magbigay ng kanilang accomplishment report. At sa ating pagkakaalam ay nagbigay naman sila ng accomplishment report. Ito po. So, siguro mas maganda kung makikita nila itong accomplishment report na ito para masabi naman nilang may report ang ICI. Pero kung ang detalye patungkol po dito, ito po ay nasa DOJ at nasa Ombudsman. At talagang naibigay sa mga investigating bodies na mag-iimbestiga patungkol dito. So tama pong sabihin, ma'am, na the Ombudsman and the DOJ will decide kung ano po yung pwede nilang i-share sa public based on the final report of the ICI. Opo, depende na po sa kanila yan. So respeto po sa kanila, dahil sa kanila po yun. But President Marcos will order po ba? Hindi po. Unang-una po, ang Ombudsman po ay independent body. Mayor, medyo iiba lang po ako ng topic kasi over siguro mga 2 weeks ago officially nagsara na po itong Independent Commission for Infrastructure na dati nyo pong kinabibilangan. Masasabi nyo po ba na natupad po ng ICI yung kanilang trabaho kung bakit po sila binuo? Well, from a personal perspective, DJ Chacha at Maricel, sa tingin ko, nahirapan silang i-perform yung kanilang mandate. Unang-una, kulang sila ng authority, kulang sila ng power, kulang din sila ng pondo, kulang din ng power. Siguro titingnan natin kung ang pinakamaganda natin mag-gauge kung ano talaga yung performance nila. Ilang kaso ang na-file nila. Sa ngayon, hindi natin alam ilan ang kasong na-file o kaya na-refer sa Ombudsman. Pangalawa, tingnan natin yung laman ng kanilang terminal report. No? Pangatlo, may nakulong na ba? Hanggang ngayon, wala pa. Nakalabas pa. Hindi pa nakakasuhan si former Speaker Romualdez. Marami pang mga congressman na tuwan-tuwa ngayon dahil hindi pa sila napapansin. Akala nila siguro makakalusot sila. No? Marami pang mga engineers ng DPWH, yung mga regional directors, yung mga district engineers, na so far so good, natutuwa din sila dahil hindi rin sila napapansin. Ganon din yung mga contractors pa na napakaraming involved din yan sa kalokohan. Kaya tingnan natin kung ano yung laman ng terminal report na yon at yung numbers, yun ang gusto natin makita Ilan ang kasong na-file at ano na ang status ng mga kaso na na-file ng ICI o na-refer ng ICI.